Cultivating honest conversations with God. Pagpapalago ng tapat na pakikipag-usap sa Diyos. Yan po ang ating topic ngayong umaga para po sa ating pong daily devotion live dito po sa ating Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page. Samahan po ninyo ako at ang ating pong verse na pag-aaralan ngayong umaga ay matatagpuan po sa Ephesians 6 verse 18. Kaya naman po, maghanda na tayo dahil napakaganda po ng ating pag-uusapan patungkol sa pananalangin, pakikipag-usap sa Diyos, at kung paano natin lalabanan ang mga pagsubok at problema na ating kinakaharap sa ating buhay. Magandang umaga po sa inyong lahat. This is your Ate Mavs and welcome po sa atin pong Daily Devotion Live dito po sa Ate Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong umaga? Good morning din po sa mga nanonood o manonood dito sa ating pong YouTube channel, Ate Mavs TV, at sa God Loves You, Ate Mavs. Yan! So, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Kumusta po ang inyong gising? At kumusta po ang inyong tulog kagabi? Today is Wednesday, December 3. Ayan na po, December 3 na po. Kumusta po kayong lahat? So, napakaganda po ng ating pong pag-aaralan ngayong umaga at nawa ay samahan po ninyo ako. Good morning, Ate Ella. Magandang umaga po sa inyo. Ayan, so buksan na po natin ang ating Bible, no? Ito po ay matatagpuan sa Ephesians. Ang ating pag-aaralan ay matatagpuan sa Ephesians 6 verse 18. Sa Tagalog, ito po ay matatagpuan sa Efeso 6 verse 18 na kung ganito po ang Bible ninyo tulad ng Bible ko, yan ay matatagpuan sa page 248 ng Bagong Tipan. Ayan po, nasa bandang likuran na po yan. Ayan, halos dulo na ng Bagong Tipan sa aklat ng Efeso. Sige po, kung kayo po ay handa na, basahin na po natin ang ating pong verse na pag-aaralan ngayong umaga na matatagpuan po sa Ephesians 6 verse 18 nang sabi po sa New International Version, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Sabi naman po sa Tagalog, sa Magandang Balita, Biblia, Efeso 6 verse 18, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Hallelujah. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, napakabuti mo o Diyos. Ginising mo kami ng punong-puno ng kagalakan at ng kalakasang nagmumula sa iyo. Salamat Lord, sapagkat kami ay palagi mong binibigyan ng pagkakataong makapagpuri at makapagpasalamat sa iyo. Puspusin mo kami Panginoon ng iyong pag-iibig, puspusin mo kami Panginoon ng iyong banal na Espiritu. Give us the wisdom, the knowledge, and understanding, Lord. At nawa, Panginoon, ikaw lang ang maitaas, maparangalan at maluwalhati sa mga sandaling ito. Itago mo po ako sa iyong likuran. Ikaw lamang, O Diyos, ang deserve ng highest praise. Wala na pong iba. Maraming salamat po. We love you, Lord Jesus. We praise you and we honor you. And we bring back all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa ating pong Daily Devotion Live dito po sa ating Mavs TV. Ayun, ko naman konti ng aking pong Good morning at welcome din po at good morning sa mga nanonood sa ating Mavs TV Facebook page, sa ating pong YouTube channel. Good morning po sa inyong lahat dyan. Yan, magandang umaga po.
Sige po, muli basahin natin, no? Ang sabi po sa Ephesians 6 verse 18, New International Version. And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Sabi naman po sa Tagalog, Magandang Balita, Biblia, Efeso 6 verse 18, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Hallelujah! Napakaganda po ng sinasabi ng Diyos sa atin, no? Na tayo po ay manalangin sa lahat ng pagkakataon at hindi lamang ang sarili natin ang ating dapat ipanalangin, kung hindi ang lahat ng hinirang ng Diyos. Tayo daw ay humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Kasi pag tayo po ay nananalangin, kasama natin palagi ang banal na Espiritu. Kung kaya, tayo po humingi ng gabay, ng pagtulong upang maunawaan natin at tunay na matugon ang ating mga panalangin. Ang title po ng ating pong devotion ngayong umaga ay Cultivating Honest Conversations with God. Pagpapalago ng isang tapat na pakikipag-usap sa ating Diyos. Ang sarap kay pag-usap sa Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. Di po ba, no? Talaga namang napakaganda ang kausap mo, buhay. Kasi ibig sabihin, pag buhay ang kausap natin, naririnig tayo at pwede tayong tugunin sa ating mga panalangin. Kaya nga napakahalaga ng prayer. Sabi nga po dito, prayer is one of the most important habits we can develop. Diba? Ang dami nating habits sa buhay natin ito. Pero sabi dito, the most important habits na kailangan natin i-develop ay ang pananalangin. Nagdadasal ba tayo? Nananalangin ba tayo sa ating Diyos na buhay? Yung panalangin galing dito. Yung panalangin, yung sinasabi ng mga bibig mo. Kaya nga sabi dito yung honest conversations with God. Yung tapat na pakikipag-usap sa Diyos. Kasi when we pray, communication ito with the Lord. Yung bang, para ka nakikipag-usap lang sa mahal mo sa buhay, sa anak mo, sa asawa mo, yung parang andyan lang talaga siya sa tabi mo. Yung, ang sarap ng ganong klase ng prayer na hindi mo kailangan kabisaduhin yung panalangin mo, hindi mo kailangan na alam mo yung sasabihin mo, kundi ano yung nandito? Ano yung laman ng puso mo? Yun yung habits na dapat na ma-develop natin. Na minuto, segundo ng buhay natin, we pray, di ba? Pray unceasingly, sabi nga. Not only does Scripture command us to pray often, but there are tremendous benefits to building a life of prayer. When it comes to prayer, napakaraming sa Bible na matatagpuan ninyo na sinasabi patungkol sa prayer kung gaano ito kamakapangyarihan. Prayer can move mountains, diba? Prayer is powerful. Kasi sabi ko nga kahapon dito sa ating devotion, diba? Yung panalangin, kanino mo ba ito sinasabi? Sino ba ang kinakausap mo dito? Kung bakit magiging powerful ito? Kung bakit magiging kayang gumawa nito ng himala? It's because you are talking to God, na siyang naglikha ng langit at lupa, ang makapangyarihang Diyos, the sovereign God. Diba? Yung Diyos na walang katulad, Diyos na walang kapantay, Diyos na kayang gawin ang lahat, kayang gawin posible ang imposible. Grabe, no? Hallelujah. And sabi dito, we can thank God for who He is while we pray and what He has done for us during our prayer time. Diba kaya natin siyang pasalamatan, papurihan, and maalala at sabihin sa Kanya yung lahat ng Kanyang ginawa sa atin. Kaya nga po, may guide yung pag-pray. Yung acts, yung adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Marami na pong iba't ibang mga
acronym yung tungkol sa pananalangin. Pero hindi natatandaan ko yung acts. Yung, again, adoration, ibig sabihin, i-honor mo si Lord, i-worship mo siya, i-glorify mo before you start with your prayer. And then, C is for confession. You ask for forgiveness, diba? And then, thanksgiving. Magpasalamat ka sa napakaraming ginawa ng Diyos sa ating buhay. Magpuri tayo dahil mag-thank you tayo. Kaya nga, during our fellowship, pag nag-fellowship tayo sa ating Monday group and sa ating Thursday group, we start with praise report. Kasi nananalangin tayo nagpapasalamat tayo sa kabutihan ng Diyos. Kasi sa kabila ng napakarami natin pinagdaraanan sa buhay, panigurado, marami rin tayong dapat ipagpasalamat. Be grateful, di ba? Maging mapagpasalamat tayo sa lahat ng bagay na meron tayo sa mundong ito, sa lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos sa atin, sa kabila ng ating kakulangan, sa kabila ng ating katigasan ng ulo, sa kabila ng ating mga pagkakamali, pagkakasala, but still, sana makita natin na meron at merong ginagawa ang Diyos natin para ipagpasalamat natin. Thank God, diba? Kahit may sakit tayo, kahit na may problema tayo, may pagsubok tayo, makikita mo pa rin ang kabutihan ng Diyos. Makikita mo pa rin na ang dami ko pa rin palang pwede ipagpasalamat. Thank you, Lord. Di ba lagi natin naririnig, yun nga lang pagising mo sa umaga? Thank you, Lord, kasi every gising is a blessing. Kasi ito yung isang oportunidad para makapagsimula tayo ng bagong buhay. Para makapaglingkod tayo sa Diyos ng tuloy-tuloy. Makapagpasalamat. Makagawa ng kabutihan sa ating kapwa. Kung may mali tayo nagawa kahapon, huwag na natin ulitin ngayon. Di ba? At makakapaglingkod tayo kung hindi ka pa nakakapag-start maglingkod kay Lord. Start mo na. Huwag ka na magpatumpik-tumpik. Matagal ka nang tinatawag ni Lord na unahin mo siya sa lahat ng pagkakataon. Kasi sa buhay natin ito, lalo na tayong mga bumabata, kailan pa tayo maglilingkod sa Diyos? Ngayon na sana na habang tayo ay malalakas pa at meron pang kakayahan para gawin ang dapat natin gawin para mapaglingkuran ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. And sabi dito, we can also ask Him for things that we need. Di ba sabi dun sa Acts na sinasabi natin, supplication, yung letter S. After Thanksgiving, we ask for anything that we need from the Lord. Yun yung kagandahan dun eh. Pwede tayong humingi ng tulong sa ating Diyos na buhay. Pwede tayong umiyak kung kailangan. Pwede tayong magsumbong, di ba? Kasi huwag na tayo magsumbong o magkwento sa ibang tao, magkwento na lang tayo sa Diyos. Sa Kanya natin sabihin lahat ng sama ng loob natin, hinanakit natin, inis natin, yung manggalit natin, sa Kanya natin lahat ibuhos. Kasi siya yung Diyos na umuunawa eh. Siya yung Diyos na tanggap lang ng lahat ng ating mga nararamdaman, naiintindihan niya tayo. At alam niya kung paano tayo i-comfort. Maniwala ka, after mo sabihin lahat sa Kanya yan, gagaan ang pakiramdam mo. Talagang makakaramdam ka ng hindi ka nag-iisa, na may kakampi ka, hindi ka pala ate, kung hindi ikaw pala ay victorious, di ba? Hindi ka talunan, kundi ikaw ay mananagumpay. Yun yung sarap ng pakiramdam ng nananalangin. Kasi kung hindi na tayo nagdadasal, dahil sa kabisihan, dahil sa mga bagay na ginagawa natin araw-araw, yung bang dahil sa pagod, dahil sa marami nating mga overwhelming na trabaho sa loob at sa labas ng bahay, talagang minsan di mo na maisip magdasal eh. Eh, alam nyo, sabi nga, pray unceasingly na kahit nasa ang lugar ka, you can pray. Kahit nasa work, nasa bahay, nasa eskwelahan ka, kung estudyante ka, kahit na ikaw ay nagbabiyahe, kahit nasaan ka, you can pray. Diba? Sabi ko nga, even inside the bus, inside the MRT, inside your car, you can pray. Hindi po yung, kasi ate mo, basa ko sa Bible, when you pray, go to your room, pumasok ka sa room,
at doon ka manalangin. Tama naman po yun. If you have the chance na mag-pray, na may oras ka, and then go to your room, kasi mas matahimik doon, at pwede mo talagang isiwalat ang lahat-lahat doon, para ipanalangin ang lahat ng gusto mong ipanalangin. Yung iba nga, meron pang war room. Diba? Meron talaga silang separate na room para lang sa kanilang as their prayer room. Pero hindi sinasabi na malilimitahan hanggang doon ka lang magdadasal. Na kapag nasa simbahan ka lang, doon ka lang magdadasal. Na kapag ka nasa prayer meeting ka lang, doon ka lang magdadasal. Nasa Bible study, nasa fellowship, hindi. Kasi sabi dito, ang prayer is just like a conversation with the Lord. Yun yung pakikipag-usap natin sa Kanya. So, ibig sabihin, kung nakikipag-usap tayo, anytime pwede natin yung gawin. Kahit nasaan tayo. Diba? Habang nagbabiyahe ka, haba-haba ng biyahe mo, from bahay mo hanggang sa trabaho mo, minsan 2 oras. Why don't you pray? Why don't you talk to the Lord? Diba? And tell Him everything. Na tulungan ka, samahan ka, gabayan ka, sampu na yung pamilya. And then, ikwento mo rin yung mga bagay na gusto mong mangyari for the day, mga plano mo for the day, and then when you go home, babiyahe ka ulit na ganun kahaba, you pray again na, kwento mo naman, Lord, ang ganda ng mga nangyari sa akin today, thank you for your guidance, thank you for the wisdom, yung mga ganung bagay ba? Diba? Kasi sa totoo lang, kung sa tao nga, hindi tayo maubusan ng kwento, ganun din sa Lord. Ikwento natin lahat. Kahit yung magaganda at hindi magagandang nangyayari, ikwento natin. Kasi nakakagaan ng loob yun eh. Ang sarap ng pakiramdam na alam mo na meron kang kasama, merong nakikinig sa'yo, merong umuunawa sa'yo, merong nagpapasensya sa'yo, at merong nakaka-appreciate ng mga ginagawa mo. Kasi diba, minsan yung kulang mo, parang mga naka-appreciate. Okay naman yung ginawa ko. Wala man lang nagsabing thank you sa mga ginawa ko. Wala man, di ba? Pero pag kinuwento mo lahat kay Lord yan, mararamdaman mo yung presensya niya. Na talagang thank you, Lord. Na kahit di ko narinig sa ibang tao yan, na kahit na parang hindi ko nakuha yung appreciation nila, na kahit hindi ko nakuha yung attention nila, pero ikaw, Lord, full attention ka sa akin. Thank you. And while you pray, sabayan mo na pagbabasa ng Bible. Diba? Kasi dito ka kakausapin ng Lord. Dito siya sasagot. And when you pray, after you pray, huwag naman yung after you pray tulog. Give God at least a minute or 5 minutes na manahimik ka, kakausapin ka ng Lord. Mararamdaman mo at maririnig mo sa isip mo na may sinasabi siya patungkol sa mga bagay na sinabi mo sa Kanya. Kasi minsan hindi na natin marinig si Lord kasi hindi na tayo nakikinig. Ang gusto natin, tayo yung nagkukwento kay Lord. Pero si Lord hindi natin pinakikinggan. Nangunguusap siya through His words. Diba? After you pray, manahimik muna tayo sa Diyos. And then, makikita natin mararamdaman ang tugon ng Diyos sa ating mga panalangin. Iko-comfort na tayo kung tayo nalulungkot, kung tayo namang problema, kung tayo natatakot, diba? Ang sarap talaga na alam natin na mayroong Diyos na tunay na gumagabay sa atin. At alam natin yan sa Matthew natin matatagpuan, yung gabay ng Diyos. Kung paano tayo tinuruan ng Diyos kung paano magdasal, diba? Ayan. Ayan, sa Matthew 6 verse 9 to 13. Mateo 6 verse 9 to 13 sa Bagong Tipan. Yan po, dyan natin matatagpuan yung prayer na itinuro ng Diyos sa atin. Yung Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Diba? Kasi nung araw, ang alam ko sa panalangin na yan, basta i-recite ko lang siya. Pero sa totoo lang, doon napapaloob yung ating pinag-aralan tungkol sa Acts. Yung sinasabing adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Kasi nandun nakapaloob yun. Our Father who art in heaven, ginu-glorify natin siya, winu-worship natin siya. Diba? At nandun din yung give us this day our daily bread, yung supplication, forgive us our sins, andun yung
or yung confession, di ba? Ando din ang Thanksgiving. So, yun ay outline, format, kung paano tayo mananalangin sa Diyos. Pero hindi iyon yung dapat na basahin mo, banggitin mo pag nananalangin ka. Ang dapat mong gawin ay maging gabay mo yung tinuro na yun ng Diyos sa atin sa Matthew 6 verse 9 to 13 para malaman natin ay ganito pala yung tamang pagdadasal. But anyway, hindi niya ating topic ngayon, pero at least napahapyawan natin. And sabi dito, even though we know we should pray, kahit alam natin na kailangan natin magdasal, we often don't take the time to do it. Diba? Alam mo naman na kailangan natin magdasal, makipag-usap kay Lord, kasi siya naman talaga yung dapat na kinakausap natin. Sa panimula pa lang ng araw, hanggang sa bago matapos ang araw na ito, siya talaga. At wala nang iba tayong dapat na kinakausap. Pero bakit hindi natin ginagawa? So, kumusta ba tayong lahat? Kanina ba? Sino dito? Yung totoo pagising mo, pagdilat ng mga mata mo, kinausap mo na si Lord. Nakipag-communicate ka na kahit saglit lang dahil busy ka. Diba? Kasi, yun ang pinaka-importante. You start the day right. Simulan mo ng tama yung araw mo. You pray agad. You honor God, you glorify Him, and you thank Him na, Lord, thank you. Nagising ako. Thank you, Lord, bagamat alam ko, may kakaharapin akong problema today, but I believe you are with me. Kasama kita. At samahan mo ako, Lord, tulungan mo ako na mapagtagumpayan ko tong buong maghapon ko. Whatever my plans is talagang, Lord, please, i-override mo yung plan ko kung may mali doon. Gawin mo yung dapat na gusto mong gawin ko na hindi ako magkamali na mga bagay na alam kong magtatagumpay ako. And and then after ng buong maghapon, you pray again. Lord, salamat. Ginabayan mo ako. Kung may mali man ako sa mga ginawa ko for the day, sorry Lord. Patawarin mo po ako. At tulungan mo ako, Lord, na magawa ko ng tama sa mga susunod na araw, yung mga bagay na gusto mong pagawa sa akin. And thank you for the best day na meron ako today. Di ba? Ang daming pwedeng gawin. And even, pagpasok mo sa work, pag upo mo pa lang sa trabaho, mag-decide ka na. Huwag natin kalimutan yung pananalangin. Alam natin napakahalaga nito. Dahil ito yung gagabay sa atin para maging tama yung bawat galaw natin, bawat desisyon natin. Diba? And sabi dito, unless we set aside time to talk to God, it doesn't always find a way into our daily schedules. Be intentional sa pananalangin. Hindi yan pwedeng kailangan may magre-remind pa sa'yo. Gawin mo to intentionally. Yung talagang, kung may to-do list ka, isama mo sa to-do list mo, sa listahan ng mga gagawin mo sa buong maghapon, yung prayer. Huwag mong hayaang hindi siya kasama dun sa listahan na yun. Kasi yun dapat na talagang pinaka mahalaga na maging parte ng habits natin. Di ba sabi nga sa simula, na dapat yun yung nade-develop natin. Huwag natin yung tanggalin. Di ba ang dami-dami mga listahan na gagawin for the day, pero hindi mo nilagay, hindi pinaka-importante, yung pananalangin. Yun yung dapat na hindi natin kinakalimutan. But Paul, the writer of the letter to the Ephesians, urges Christians to build a life of prayer. He says that every occasion is a chance to talk to God. Chance yun eh. Kahit nasan ka, kahit anong ginagawa mo. Kasi nga, di ba, it's a way of communicating with the Lord. So, anytime, pwede mo gawin yun. Kasi ang Diyos natin is a God of all-knowing. Di ba? At siya yung omnipresent God na kahit nasan ka, nandun siya. Walang dapat na, bukas na ako sa linggo na ako magdadasal kasi sa linggo nandun si Lord sa church. Hindi naman siya nandun lang eh. Doon ako sa war room ko, doon ako sa prayer room ko mag-pray pag uwi ko kasi nandun si Lord. Kaya, kahit nasan ka, nandun si Lord. Kaya, pwede ka in any occasion, in any time, you can pray. And, it's your chance na to pray, di ba? Pagkalala na, ako nga, yung CR, comfort room, kaya nga comfort room yun. Nagiging prayer room ko yun. Di ba? Minsan matagal ako doon, hindi dahil matagal ako maligo, kundi nagpe-pray ako.
Doon din ako nagpe-praise and worship kasi ang ganda ng boses ko sa CR eh. Di ba? Umi-echo pa eh. Kasi pagkakataon yun eh. Kahit anong oras na may pagkakataon ka manalangin, okay ka. Hindi naman kakain ng oras yan eh. Pero minsan nga sa sobrang sarap ng pakikipagkwentuhan mo sa Panginoon, nakakalimutan mo na rin yung oras eh, di ba? Kaya nga akala mo, nag-pray lang ako, Lord, 1 minute, 5 minutes, pero mamaya mo, mamalayan mo, 30 minutes na pala ako nakikipagkwentuhan sa'yo, Lord. Kasi ang daming pwedeng ikwento sa Panginoon. Ang daming pwedeng sabihin sa Kanya. All of our requests and needs should be given to God. However, our time praying should not only be asking God for things. We should also spend part of our time in worship, thanking God for who He is and all He has done. Kasama sa prayer natin, di ba nabanggit na natin kanina, yung pasasalamat at yung pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Kasi He deserves it, di ba? Deserve ng Lord na papurihan siya. Kasi siya, sovereign God siya, pinakamakapangyarihan Diyos. At siya ang araw-araw na gumagabay, tumutulong sa atin. So, deserve niya yun kasi ang dami niyang magagandang bagay na ginagawa sa buhay natin na dapat lang nating ibalik ang papuri at pasasalamat sa Kanya. And Paul also encourages us to pray for other people. Yan. So, kaya nga minsan tumatagal yung prayer natin eh. Kasi hindi na lang yung nagpe-pray tayo para lang sa sarili natin. At ako nga po, minsan dumarating ako sa puntong, ang tagal ko nagpe-pray, tapos parang at the end of my prayer, pag tapos tayo mag-usap ni Lord, parang naisip ko, Lord, parang nakalimutan ko pag-pray yung sarili ko. Teka muna, Lord, pwede yung pahabol, di ba? Minsan may ganun pa ako kay Lord eh. Kasi Lord, nakalimutan ko yung sarili kong prayer request. Kasi sa dami ng prayer request na natatanggap ko at sa dami ng mga gustong magpapanalangin, ay talagang, alam mo yun, nakalimutan ko na sa dami. Kasi sa mahal mo pa lang sa buhay, sa mga kapatid mo, sa mga kamag-anak mo, kasi ang daming GCs mo, gino-join, no? Sa family, sa friends. Halos lahat yun, babanggitin mo. At kung kayang banggitin ang isa-isa ang pangalan nila, gagawin ko yun. And then after that, saka yung mga iba pa na humihingi pa ng prayer request, at yung mga ang buong bansang Pilipinas, pag-pray mo pa, hanggang sa makalimutan mo na, nga pala, hindi ko pa napag-pray yung pamilya ko, yung sarili ko. O minsan napag-pray ko yung family ko, mga anak ko, asawa ko, pero yung sarili ko, nakalimutan ko. Meron pala ako sarili prayer request na. Minsan sabi ko na lang, hindi ko na bahala. Diba? So, minsan ganun eh. No? Sa dami ng gusto mong ipanalangin ng ibang tao. Sana maging habit natin yon na isama natin sa ating panalangin yung ibang tao. Hindi lang puro-puro tayo. Hindi lang yung para sa atin, yung gusto natin para sa ating sarili, kundi mas bigyan natin tuon yung mga taong hihingi ng ating panalangin, yung mga taong tingin natin kailangan nila ng prayer. Diba? Kasi magagamit tayo ng Panginoon para dyan. Minsan may mga tao talaga na sa sobrang bigat ng problemang pinagdaraanan, hihirapan na silang mag-pray. At dahil sa iyo na nakakaalam ng tungkol sa problema niya, lalo na kung ito'y naikwento niya sa iyo at gusto niya ipanalangin mo siya, pag-pray mo. Isulat mo yung pangalan niya para huwag mong makalimutan. Ipanalangin natin sila. Kaya napakahalaga ng fellowship, yung group, yung Bible study, yung mga prayer meetings, yung mga ganyan, mga fellowship na sinasamahan niyo, D-group, life group, cell group, whatever group yan. Kasi diyan talaga, makakapag-open up ka pag may gusto kang panalangin. At pwede mo rin makatulong ka as a prayer warrior sa mga taong talagang kailangan ng panalangin. Maipapanalangin mo sila. Diba? Lagi ko sinasabi dito yan. Ang sarap ng alam mong ang daming tumutulong na manalangin para sa iyo at sa pamilya mo, lalo't may problema ka. Kasi ang hirap dalhin ng problema ng mag-isa. Diba po, no? Thank you, Lord, sa gift of friendship. Thank you. Ako talaga sobrang nagpapasalamat. Ang dami kong naging bagong kaibigan because of this devotion, because of the Lord, yung nasa sa church, dito sa ating pong devotion. Thank you, Lord, talaga. Thank you. And sabi dito, Paul also encourages us to pray for other people. In fact, part of our responsibility towards others is to advocate for them through prayer.
We typically remember to pray for others when something negative is happening to them. But God's word says we should always be praying for the people in our life. Doon yung sinasabi dito, may problema o wala, yung mga tao sa paligid mo, ipag-pray mo sila. Kahit sila ay nasa panahon, sila ay sagana, ipag-pray pa rin natin sila. Hindi yung time na pag may problema lang sila at naalala mo nga pala, kinausap ako nito, may problema siya, doon mo lang siya ipag-pray. Pag-pray natin sila sa lahat ng oras. Lalo na mga anak natin, lalo na yung asawa natin, yung mga kapatid natin, yung mga pinsan, kamag-anak, tsuhin-tsahin, lahat yun. Yung mga kaibigan, di ba? Yung mga kasama natin sa church, sa ministry, ang dami yun eh. Kaya nga sa totoo lang, kulang isang oras para manalangin sa dami ng pwede mong ipagdasal. Lalo pa isama mong buong Pilipinas, di ba? Thank you, Lord. Napakabuti ng Panginoon para bigyan tayo ng pagkakataon na makapanalangin. And sabi dito, as we pray, we should not be discouraged when we don't see immediate change. Yun. Yun naman yung dapat nating tatandaan na huwag tayong madi-discourage kapag may mga panalangin tayo na parang hindi pa natutugon. Kasi si Lord ay nasa right timing siya palagi. Hindi po siya nagkakamali. Kasi He's an all-knowing God niya eh. Alam niya ang lahat. Alam niya yung kahapon mo, ngayon at bukas mo. Alam niya yung future mo. Kaya yung prayer mo, pwedeng yun yung prayer na gusto mo, pero baka hindi yun yung plano ng Diyos para sa iyo. May mas maganda siyang plano sa iyo. Kung kaya't hindi pa natutugon. Or, kaya hindi pa tinutugon is because hindi pa time. Kasi ang galing ni Lord sa timing eh. Promise. Sa totoo lang. Yun yung talaga napakabuti ng Panginoon. Iba ang pagkilos ng Diyos. Alam niyo ako, ang galing ng Lord talaga. Para i-orchestrate yung lahat ng mga pwedeng mangyari sa buhay natin, sa buhay ko. Sabi nga, lagi inuuna, pagpunta namin sa Kalambalas, the other day, talagang inayos ng Lord lahat yun. Budget, yung, ang tawag dito, yung sasakyan, na aming sasakyan, yung oras, yung mga tao, lahat. Talagang naging napaka-smooth, although hindi ganun kahaba yung aming naging fellowship, pero quality time. We're not talking about quantity time. Hindi yung haba ng oras, kundi yung kalidad ng oras na meron kami. Kasama yung preparation, travel time, hanggang sa makauwi. Perfect. Napakabuti ng Diyos. Talagang, although may mga konting problema, pero hindi naging dahilan yun para hindi mangyari yun. Kasi ganun kabuti ang Diyos natin. Kapag kalooban niya isang bagay na mangyari, talagang mangyayari. Talagang ipahihintulot niya. And I praise God. Lahat inayos ng Panginoon. At napakabuti ng Diyos sobrang thank you, Lord. Hallelujah. Ganun ang Diyos natin eh. Napakatapat niya sa lahat ng bagay. Then sabi niya pa dito, however, our time praying should not only be asking God for things. We should also spend part of our time in worship, thanking God. Ayun, pinabasa ko na pala yun. So, dito tayo. So, sabi dito, yun. As we pray, we should not be discouraged when we don't see immediate change. God is always working in our lives, even if it doesn't match our desired timeline. So, yun yung sinasabi natin na kahit hindi yun yung timeline na gusto mo. Minsan nga totoo lang, di ba? Minsan sa buong maghapon, plinano mo na eh. Yung kagabi pa lang, plinano mo na yung gagawin mo bukas, sinulat mo po yung mga to-do list mo. Pero pagkatapos ng kinabukasan, at the end of the day, parang makikita mo yung to-do list mo, hindi mo nagawa lahat eh. Merong ibang pinagawa ang Diyos sa'yo at merong ibang nangyari na mas maganda sa dapat mong gawin. Di ba? Isang ganun ang pangyayari sa buhay natin. Kaya huwag tayo malulungkot. All things work together for good for those who love the Lord. Di ba? Ang lahat ng bagay ay nakaplano. Lalo na kung ang buhay mo ay tunay na pinahawak mo na sa Lord, tunay na ang Diyos na ang naghahari,
maniwala ka, talagang inaayos ng Diyos ang bawat araw na meron ka. Na parang minsan ito yung expectation mo na mangyayari, pero hindi ito yung nangyayari. Kasi may mas magandang plano ang Diyos para sa iyo. At dahil alam mo na ang Diyos ang may hawak ng buhay mo, hindi ka nalulungkot kapag hindi nangyayari ang mga bagay na gusto mo. Kasi naniniwala ka na ang Diyos na ang bida ng buhay mo ngayon. Di ba? Alam mo na okay lang yan, Lord, kung hindi nangyari yung gusto ko. Kasi ikaw naman may hawak ng buhay ko eh. Wala nang pangit na pangyayari sa buhay kapag ganun. Kasi lahat ng mangyayari sa buhay natin, kapag yung buhay mo ay pinahawak mo at nakaangkil mo sa Diyos, wala nang pangit na pangyayari dyan kahit na pangit pa yan sa tingin mo. Sa tingin ng ibang tao, ay hindi yan maganda. Pero sa iyo, magiging maganda pa rin yan kasi alam mo ang Diyos ang nag-orchestrate ng buhay mo. Ang Diyos ang nag-aayos ng buhay mo. Ang Diyos ang gumagalaw sa buhay mo. Ang Diyos ang naghahari sa buhay mo. Di ba? Although, minsan, makakaramdam ka ng naapektuhan ka, pero saglit lang yun eh. Lilipas yun, dadaan yun kasi okay na ako. Kasi alam ko naman, nasa mabuting kamay ako. I'm in good hands. Kasi ang Diyos ang may hawak ng buhay ko. So, ano pinag-aalala ko? So, may mas maganda siyang mga plano kung bakit ito nangyayari. Di ba po? Kaya, pwede mo ipagdasal sa Diyos lahat yan. Ipagpasalamat mo. Or kung parang pag na-disappoint ka na hindi nangyari yung gusto mo, di pag-pray mo, Lord, to be honest, na-disappoint ako eh. Di ba? Sabihin mo sa Lord yun. Be honest. Di ba? Sabi nga dito, cultivating honest conversations with God. Yun yung title ng ating pong topic ngayon eh. So, doon ka lalong maging close kay Lord eh. Kasi lahat sinasabi mo sa Kanya, Lord, sa totoo lang na-disappoint ako today. Kasi hindi ko na-expect yung pangyayari ko sa buhay ko. Pero nangyari, Lord. Pero wala akong kakayahan para mas napangunahan ka eh. Kung inalaw mo ang lahat ng ito, Lord, na mangyari sa buhay ko, then thank you kasi ipakita mo sa akin kung ano tinuturo mo sa akin dito. Ipakita mo sa akin kung paano ko ito ma-handle ng tama, paano ko ito, give me the wisdom, Lord. You ask the Holy Spirit to give you the wisdom on what to do and how to do it. Kasi I'm sure that tutulungan ka ng Diyos. Diba? Ganun kabuti ang Diyos natin. Promise. Kaya sabihin mo lahat sa Kanya sa prayer. Lumuhod ka kung kailangan, umiyak ka kung kailangan, sumigaw ka kung kailangan. Diba? Ganun kabuti ang Diyos natin para pakinggan tayo. Kung yun ang makakapagpagaan ng puso mo, ng isip mo, makakapagkaroon ng kapayapaan sa isip at puso mo, gawin mo. Sumigaw ka, magalit ka kung kailangan. Diba? After mo ma-release ang lahat ng yan, maniwala ka, gagaan mo. Mararamdaman mo, Lord, thank you, nandiyan ka talaga to comfort me. Thank you. Thank you, Lord. Napakabuti mo. Diba? Hallelujah. And sabi niya dito, we may not receive the answers we want, but we can rest assured that God is always listening and working on our behalf. Minsan kasi talaga, inip ang kalaban. Di ba? Pag nagpe-pray ka, naiinip ka sa tagal ng sagot. Kaya tuloy gumagawa ka na ng mga sarili mong aksyon at desisyon na hindi mo na nahihintay yung sagot ng Diyos. Kasi akala mo, laging kailangan gawin na to, talaga ba talagang kailangan ng gawin? O baka pwedeng hayaan natin ang Diyos ang kumilos, antayin natin yung tugon niya, yung sagot niya. Kasi perfect yun pag si Lord ang tunay na kumilos. Magiging maayos ang lahat. At kahit sa pakiramdam mo na parang bakit ganun, parang wala naman si Lord. Parang hindi naman siya kumikilos kasi hindi ko siya nararamdaman. Akala mo lang yun. He's not, akala mo he's not working, but he is working. Diba? Hindi naman natin kailangan makita eh, diba? Kaya nga, faith yan eh. Yung faith, yun yung pinaniniwalaan mo kahit hindi mo pa nakikita. So, naniniwala ka that He is working, that He will do something good, something great para sa kalutasan ng problema mo. So, have faith. Panampalatayanan mo yun. Panghawakan mo yung pananampalataya mo, gamustasan na lang. Sige lang, kapit sa iyong pananampalataya. Kasi mayroong tugon ng Diyos dyan. At yan ay para sa ikabubuti mo. At para sa ikabubuti ng lahat na may kinalaman dyan. Trust the process.
Ganun ang Diyos kumilos. Sometimes, hindi natin talaga maintindihan. Pero, amazing yan. At the end of the day, marirealize mo, ang galing mo talaga, Lord. You are an amazing God. Doon mo marirealize kung gaano ka makapangyarihan ng ating Diyos. Di ba? Kasi kung di natin dadaanan ng lahat ng ito, ng mga proseso ng buhay na to, hindi natin ma-appreciate si Lord. Hindi natin ma-appreciate ang kapangyarihan niya. Kaya nga imperfect ang world na to eh. Kasi kung perfect na ang world na to, we don't need God. Di ba? Kaya nga ang daming nangyayari sa buhay natin, hindi natin maintindihan. Hindi natin maunawaan, hindi natin maarok. Lalim eh. Hindi natin maintindihan talaga na pa. Pilit mong iniintindi, kaya tuloy na i-stress ka. So, huwag mo nang intindihin. Huwag mo nang masyadong pigain ang iyong isip para malaman pa why. Diba? Kasi ipagkatiwala lang natin sa Diyos. Because He is an all-knowing God. He knows everything. Wala siyang hindi alam. At kapag ang buhay mo ipinagpa sa Diyos mo at siyang humawak nito, ano pang ipag-aalala mo? Maganda o hindi maganda yan. Perfect yan because si Lord ang may hawak. Magiging maayos ang lahat. Thank you, Lord. So, take some time today to pray to God. Please. Baka hindi mo pa nagawa yan kaninang umaga, nung gumising ka, sana maging habit natin. Mag-develop natin ang habit of prayer na maya't maya magdasal tayo. Diba? Huwag yung time na kung kailan may problema lang saka magdadasal. Kung kailan meron lang sitwasyon hindi mo inaasahan saka magdadasal. Tama naman yun, magdadasal tayo sa mga ganung pagkakataon. Pero sana kahit na sa panahong sagana, sa panahong masaya, sa panahong kontento, sa panahong magagandang nangyayari, we keep on praying. Kasi ang dami, kung wala kang maisip na ipagdasal kasi maganda sitwasyon mo, din, be grateful, maging thankful ka. Magpasalamat ka na lang, di ba? Thank you Lord sa lahat ng nangyayari sa akin. Magaganda ngayon. Ang dami pa rin pwede ikwento sa Diyos kasi gusto ng Panginoon eh. Makipagkwentuhan tayo sa Kanya. And thank Him for all He has done for you. Tell Him your needs. Think of a few people in your life that you can pray for. Throughout your week, use every opportunity to pray to God. Gamitin natin ang bawat opportunity na meron tayo to pray. To pray for other people, to pray for our needs, to thank God for everything. Ang daming pwedeng sabihin sa Diyos. Sana po, huwag nating baliwalain ang panalangin. Napakalaking bagay nitong tulong sa atin at para sa ibang tao. Ito ang most important habit dapat natin i-develop. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po for this day. Lord, thank you for reminding us again kung gaano ka-importante ang pananalangin. Ikaw ang Diyos na tunay at dapat namin panalangin dahil ikaw ang makapangyarihang Diyos. You are sovereign. Wala kang katulad, Lord. At ikaw lang ang Diyos na nakikinig dahil buhay ka. Ikaw ang Diyos na may kakayahang tugunin kami sa aming mga panalangin sapagkat naririnig mo kami. Salamat, Lord, dahil buhay ka. Salamat, Lord, dahil binigyan mo kami ng buhay na walang hanggan. Salamat, Lord, kasi mahal na mahal mo kami. Salamat sa pangunawa. Salamat sa pagpapasensya. Salamat sa mga bagay na ginagawa mo sa amin na minsan kahit ang kulit namin, kahit na minsan parang ang tigas ang ulo namin, na parang kahit minsan pilit pa rin namin inaalam ang dahilan ng mga nangyayari sa buhay namin kahit na ang sakit na sa ulo, Lord, pero patawarin mo kami, Lord, kasi minsan parang gusto pa namin higitan ng galing mo eh. Ang dapat lang namin gawin talaga, Lord, ay magtiwala lamang sa iyo. Salamat, Lord, kasi bagamat ganun kami sa aming pag-uugali, you keep on loving us. Andiyan ka palagi para makinig. Andiyan ka palagi para gabayan kami, ingatan kami, tulungan kami. Maraming salamat, Lord God, for everything. Napakabuti mo, Panginoon, sa buhay namin lahat. Napakabuti mo. Wala kang katulad, Lord. Thank you for loving us. Thank you for your kindness, for your gentleness, for your
mercy, for your grace. Lord, nawa Panginoon, i-bless mo rin ang lahat ng mga tao na nanonood ngayon at makakapanood nito. Be with them, Father God. Sa mga panahon sila'y pinanghihinaan, sa mga panahon sila'y natatakot, sa mga panahon sila'y nag-aalala, tulungan mo po sila, Panginoon. At nawa, O Diyos, ay kaming lahat magkaroon ng oras intentionally ng pananalangin, Lord. Oras na talagang lalaanan namin ng panahon, ng oras para kami ay magdasal. Saan mang lugar kami naroroon, Panginoon. Naway lagi naming maalala na ikaw ang the best na kausap. Ikaw ang walang katulad na dapat naming pagkatiwalaan ng aming buhay. Maraming salamat, Lord God, sa buhay ng bawat isang nanonood ngayon at makakapanood nito. Patnubayan mo po sila, Panginoon. Dinggin ang kanilang mga panalangin at nawa, O Diyos, lahat kami matuto sa aral na iyong tinuturo sa amin sa mga pagpapaalala mo, na ito'y maisabuhay namin at ito'y maibahagi rin namin sa iba, Panginoon. And thank you, Lord Jesus. Continue to bless Ate Mavs TV family, Ate Mavs God Loves You Movement Ministry, and ganun din, Lord, ang God First Christian Ministry International. At i-bless mo, Panginoon, ang event na magaganap this coming December 5 to 7, Lord God. Pangunahan mo po kami, Panginoon. At i-anoint mo, Lord Jesus, sa mga leaders na hahawak ng event na ito. Nawa, maramdaman ka namin ang presensya mo at ikaw maghari, Panginoon. Ikaw lamang at wala nang ibang maitaas, maitanghal at madakila sa mga sandaling iyon. Ganun din, Lord, nataas ko sa iyo ang Global Life University, ang buong bansang Pilipinas, ang lahat ng mga leaders ng churches sa buong mundo, ang mga pastors, Panginoon, at alam namin, Father God, na ikaw ang siyang mangunguna sa lahat ng mga leaders ng bansang ito, Panginoon. Touch their hearts, Lord Jesus. Pangunahan mo sila, Panginoon. Kumilos ka sa mga buhay nila at nawa, O Diyos, matuto silang magkaroon ng takot sa iyo, puso na may pagmamahal sa kapwa, puso na punong-puno ng pag-ibig mula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat at inadalangin ko rin, Lord, ang mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo. Touch their hearts, Father God. Continue to be with them and gumamit ka po, nawa, Panginoon, ng mga tao na magiging daan upang sila'y makakilala sa iyo. Tanggapin ka bilang Diyos at tunay nilang tagapagligtas at isuko ang lahat-lahat sa iyo, Panginoon, at humingi ng tawad sa mga kasalanang nagawa nila. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Maraming salamat po. We love you, Father God. We praise you, we honor you, and we bring back all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maraming salamat po sa inyong lahat. Naalala ko habang nag-pray ako, pinaalala ni Lord, no? Kung si Lord nga nag-pray, di ba? Nung bago siya hulihin, doon sa, kung di ako nagkakamala, sa Gethsemane, nag-pray siya, at natutulog nga lang lahat ng mga apostles niya nung nag-pray siya. Imagine, Jesus Christ, nag-pray. Tayo pa kaya, no? Kaya, please, again, huwag natin kalimutan ang manalangin. Napakahalaga po yun. Check ko lang, no, kung meron pong mga nanonood sa Ate Mavs TV. Thank you po kay Ate Lucy, Ate Marilyn, Kuya Alan, Ate Ella. Thank you. O diyan, nag-happy birthday na itong aking Happy birthday. Kapag baka may nag-birthday pa dyan, happy birthday po sa inyo. Ayan, check ko lang po yung ating pong mga manonood. Ayan. Ayan, si Ate Marina Makatangay. Good morning po sa inyo. Nanonood sa Ate Mavs TV. Kasi dito po ako nag-live mismo sa God Loves You Movement. God Loves You, Ate Mavs. O, diba? Pinalitan ko po ng God Loves You, Ate Mavs, yung atin pong Facebook page. Kasi para, pag nababasa ko yung God Loves You, Ate Mavs, lagi akong nire-remind that God loves you. Diba? Para din po, hindi kayo maliligaw na ito pong God Loves You ay page din natin. At dito ay nag-share tayo dito ng mga Word of God at mga marami pa tayong patuloy na share dito. Kaya naman po sa hindi pa naka-follow, mag-follow na po kayo sa Ate Mavs TV, Facebook page at sa God Loves You, Ate Mavs.
Facebook page, and mag-subscribe sa ating YouTube channel, Ate Mabs TV, at sa God Loves You, Ate Mabs. Di ba? Puro Ate Mabs. Thank you, Lord. To God be all the glory. Sa Diyos ang lahat ng papuri at pasasalamat. At alam ko na mahal na mahal tayo ng Diyos. Sabi niya Ate Marilyn, God loves us all. Hallelujah. So napakabuti ng Panginoon po. Kita-kits po tayo muli bukas para po sa ating pong daily devotion live dito sa ating Mabs TV. And please, pa-like and share po ang ating video na ito para marami ang maabot ng video. Para marami ang makapakinig ng mabuting balita. Thank you, Ate Marilyn. God bless you more. Maraming salamat din sa shinare mo na blessing, no, para sa atin pong pambili ng Bible. Nako, maraming salamat. Open pa rin po yan sa mga gusto pong magbahagi ng kanilang blessing para tayo ay makapag-purchase ng Bible na ipamamahagi natin, nawa ay magamit kayo ng Panginoon para maging pagpapala sa iba. Okay po, maraming salamat po sa inyong lahat, and hopefully this coming December 7 ay makapamigay tayo ng Bible doon sa homeless ministry ng isa sa mga pastor na kasama po natin sa God First. Maraming salamat po sa mga nagdo-donate. Thank you po sa buhay ninyong lahat. God bless po sa inyo. Ngayon po, hindi ako masyadong nag-promote kasi I know kayo ay hihipuin ng Diyos. Si Lord na po ang bahala kung sino man kayo na nakausapin ng Panginoon para magbahagi na yung blessing sa pag-share ng Bible. At nung last, sa Kalamba, nakapag-share tayo ng 4 na Bible. So nakapamigay tayo ng 4 na Bible dun sa Kalamba nung tayo ay nag-fellowship doon. Although sila po ay mga kasama na natin sa fellowship, pero wala pa sila ng Bible na tulad ng Bible natin na ito, binigyan po natin sila. And marami pa tayong mga maaabot ng mga tao na mabibigyan ng Bible. And also, nung last time po, meron din tayong nabigyan ng isang box ng New Testament na booklet. Isa po itong church dito sa amin, dito sa Bukawi, and sa pangunguna po ni Pastora Yuansha. Thank you po, Pastora. At sila po ay, kumbaga, ang God Loves You ay nagiging kabahagi po nila sa pamamahagi ng Bible. Maraming salamat po sa buhay ninyo. God bless po sa inyong lahat, and see you all again tomorrow, 6:30 ng umaga. Maliit man ng konti, hintayin niyo lang sa ating Mabs. Bye-bye! God bless po! Always remember, God loves you.